Siya ay tiyak na inuulit ang proseso ng truin ni ng malasi na ganito. Ang mga kaalaman ay dumadapo ng mabilis sa kanyang isipan. Ito ay dumadaloy ng maayos tulad ng mga puting selula ng dugo. Dahil sa napakalaking dami ng impormasyon, siya ay mabilis na napagod. Isang nakakatakot na sakit ang dumapo. Siya ay naggangalit at pinipigilang tiisin ang sakit na hindi maipaliwanag na ito. Isang sakit na hindi maihahambing. Parang lahat ng buto sa kanyang katawan ay nagiging pira-piraso at bawat kalamnan ay napupunit. Siya ay matatag na nakatayo ng walang pag-aalinlangan. Subalit hindi siya matitinag, hindi siya bibitaw kahit isang daing. Iyon ang kagandahang marangal na dapat taglay ng isang maharlika. Ang sakit na iyon ay unti-unting humuhupa matapos niyang tapusin ang proseso. Ang mga kamay ni Deculin ay patuloy na nanginginig. Mana 1,375, siya ay labis na pagod. Siya ay nabigo dahil sa kakulangan ng mana. Tiningnan niya ang kanyang balikat, siya ay masaya na nakakuha ng isang bagay. Ngayon mayroon siyang isang magic circle sa kanyang balikat. Sa ganitong bilis, kakailanganin ng 2 linggo upang maukit ito sa buong katawan. Isang buwan mamaya sa akademya ng mga mage sa seminar ni Deculin. Sa unang araw ng klase, siya ay naglabas ng isang board na humihiling sa buong klase sa ibaba, gusto ng guro na suriin ang. Sa isang buwan mamaya sa akademya ng mga mage sa seminar ni Deculin, sa unang araw ng klase. Siya ay naglabas ng isang board na humihiling sa buong klase sa ibaba. Gusto ng guro na suriin ang kakayahan niyo. Dalhin niyo sa akin ang anumang resulta mula sa lugar na ito na inyong nasuri. Ang lugar na ito ay puno ng mga elemento na angkop para sa inyong mga eksperimento. Agad na nag-usap-usap ang lahat. Ito ay naiiba mula sa mga sinabi ng mga nakatatanda sa atin. Ang klase ng guro ay palaging ganito. Isipin mo, ang guro ay humihiling sa atin na mag-aral sa pamamagitan ng paggamit ng guideboard. Ang lahat ay patuloy na nagmamasid at ang klase ng guro ay palaging ganito. Isipin mo, ang guro ay humihiling sa atin na mag-aral sa pamamagitan ng paggamit ng guideboard. Ang lugar na ito ay puno ng mga elemento na angkop para sa inyong mga eksperimento. Ang lahat ay patuloy na nagmamasid at nagtatanong. Ano ang dapat nating gawin sa mga elemento? Ito ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Ito ba ang dahilan kung bakit tayo narito? Nasaan si Guro Kyulan? Nag-alit si Efer sa kanyang sarili. Siya ay talagang isang walang responsibilidad na tao. Siya ay nakayakap at nagmumura. Ano bang klase ng guro ang nagpapagawa sa atin na mag-aral sa unang araw? Siya ay talagang isang walang responsibilidad na tao. Bigla siyang sinadyang banggain ni Syria, si Efer ay nagalit at sumigaw, "Sino ka?" Siya ay nakayakap at nagmumura. Bakit hindi siya nakilala? Ngunit ang kanyang saloobin ay agad na nagbago nang makita ang hitsura ng taong iyon. Siya ay nagulat at bumulong sa kanyang sarili. Ang taong ito ay higit sa lahat. Si Efer ay malinaw na alam ang pagkatao niya. Si Syria von Jospin Julie ay tahimik na tumingin sa kanya sa isang sandali at malamig na lumingon na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Syria von Jospin Julie ay tahimik na tumingin sa kanya sa isang sandali at malamig na lumingon na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Siya ay nagulat at bumulong sa kanyang sarili. Ang taong ito ay higit sa lahat, si Efer ay malinaw na alam ang pagkatao niya. Bakit hindi siya nakilala? Bakit hindi niya ako natatandaan? Sa oras na ito, wala pa si Deculin sa klase. Si Efer ay nag-iisa na nag-ensayo ng mahika. Siya ay hindi pa rin tumitigil sa pag-iisip kung ano ang nangyari. Kung hindi ako nagkakamali, ang taong iyon ay tiyak na isang miyembro ng Angkan Julie. 15 taon na ang nakalipas, ang Angkan Julie ay natatakot sa potensyal ng kanyang ama at ginamit ang kanilang mga sundalo upang palibutan ang aming mansyon at bantaang kami. Bigla, ang kanyang sariling kastilyo ay nawasak. Ano ang nangyaya? 15 taon na ang nakalipas, ang Angkan Julie ay natatakot sa potensyal ng kanyang ama at ginamit ang kanilang mga sundalo upang palibutan ang aming mansyon at bantaang kami. Ano ang nangyayari? Bakit hindi niya ako natatandaan? Bigla, ang kanyang sariling kastilyo ay nawasak. Ano ang nangyayari? Si Efer ay agad na nakaramdam na parang ang mana ay hinihigop mula sa kanya.
At talagang si Syria sa tabi ay kinuha ang kaunting mana na mayroon siya upang bumuo ng isang napakalaking kastilyo para sa kanyang sarili. Hindi mo ba ako naririnig? Ano ang ginagawa mo? Nagalit na tanong ni Efer kay Syria, alam mo bang kinukuha mo ang lahat ng nakuha ko? Ano ang ginagawa mo? Nagalit na tanong ni Efer kay Syria, alam mo bang kinukuha mo ang lahat ng nakuha ko? Hindi mo ba ako naririnig? Ngunit si Syria ay tahimik na hindi sumasagot, na lalong nagpasiklab sa kanya. Isip ko, hindi mo ako makikilala. Pagkatapos mong bantaang angkan ko at pilitin akong iwanan ang mahika, natatakot ka na ako ay nandito upang agawin Ano bang nangyayari sa batang ito? Bakit hindi siya tumutugon sa sinasabi ko? Si Syria sa tabi ay kinuha ang kaunting mana na mayroon siya upang bumuo ng isang napakalaking kastilyo para sa kanyang sarili. Nalalong nagpasiklab sa kanya. Ano ang ginagawa mo? Nagalit na tanong ni Efer kay Syria. Bakit nagkukunwari kang hindi mo ako kilala? Bigla, siya ay nagkaroon ng isang ideya. Wait, tinatanong ko si Syria. Bakit nagkukunwari kang hindi mo ako kilala? Sino si Supervia? Si Efer ay sinadyang gisingin ang mga alaala ng nakaraan. Isip ko, hindi mo ako makikilala. Pagkatapos mong bantaang angkan ko at pilitin akong iwanan ang mahika. Natatakot ka na ako ay nandito upang agawin ang lahat ng iyong atensyon. Malamig na sagot ni Syria. Ang galit ni Efer ay umabot sa sukdulan. Ano, hindi mo ako kilala, pero kilala mo ang aking ama? Ang salitang ito ay nagdulot sa limitasyon ng pasensya ni Efer na tuluyang mawala. Ano, hindi mo ako kilala, pero kilala mo ang aking ama? Narinig ko na siya ay patay na. Siya ay nagulat at nagtanong, ano? Si Syria ay tahimik na tinukoy ang mayabang na maharlika. Ang salitang ito ay nagdulot sa limitasyon ng pasensya ni Efer na tuluyang mawala. Ang liwanag ng mahika ay nagniningning na nagdulot sa lahat na maguluhan. Tignan mo, si Efer ay opisyal na nawala ng kontrol. Nagpasya siyang makipagbangayan kay Syria. Siya ay sumigaw, ano ang sinabi mo? Ang kanyang mahika ay sumabog ng malakas habang siya ay nagalit at hinamon si Syria na ulitin. Uhan! Tignan mo, si Efer ay opisyal na nawala ng kontrol. Nagpasya siyang makipagbangayan kay Syria. Siya ay sumigaw, ano ang sinabi mo? Ang kanyang mahika ay sumabog ng malakas habang siya ay nagalit at hinamon si Syria na ulitin. Sa harap ng kanyang galit, si Syria ay mabilis na nagtatag ng isang proteksyon na hadlang. Ang kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita ng tensyon. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap na nagpalipad ng lupa at mga bato sa paligid. Ang lahat ay nagtakip ng kanilang mga mukha sa takot. Matapos mawala ang alikabok, sila ay mabilis na nagbalik sa katinuan. Ano ang nangyari? May nasaktan ba? Si Efer ay humawak sa buhok ni Syria. Matapos mawala ang alikabok, sila ay mabilis na nagbalik sa katinuan. Ano ang nangyari? May nasaktan ba? Ano, naglakas loob ka bang insultuhin ang aking ama? Si Efer ay humawak sa buhok ni Syria. Siya ay malamig na nag-utos, bitawan mo. Ngunit si Efer ay tila nawala ng katinuan at sumigaw, sinasabi ko sa iyo na ulitin mo. Sa gitna ng kanyang galit, bigla siyang huminto. Wawasakin kita. Ang lahat ay naguluhan at sumigaw, ano yon? Ang buong klase ay natatakot at sumisigaw, ano yon? Isang kakaibang butas ang lumitaw sa langit, na may dalang amoy ng kamatayan. Ang lahat ay agad na nag-ingat. Anong liwanag iyon? Ang buong klase ay natatakot at sumisigaw, ano yon? Si Efer ay naguguluhan, ito ba ay isang butas? Habang pinagmamasdan ang mga galaw nito, siya ay nakapansin na ito ang lugar kung saan ang kanyang mana at ang mana ng taong iyon ay nagbanggaan. Ito ay humihigop ng lahat sa paligid. Sa gitna ng pagsabog ng itim na butas, ang lahat ay nagpasya na tumakbo. Tatakbo na, malapit na itong sumabog. Ito ay humihigop ng lahat sa paligid. Sa gitna ng pagsabog ng itim na butas, ang lahat ay nagpasya na tumakbo. Tatakbo na, malapit na itong sumabog. Tanging si Efer ang kalmado na humarap dito. Hindi, kung ito ay sumabog, ang mga piraso ng metal ay tiyak na sasabog tulad ng mga bala. Ang kanyang pangalan ay maaaring maging isang malupit na wakas, at pagkatapos ay lahat ng tao dito ay mamamatay.
Napakabilis na sumabog ang pagsabog. Ang lakas ng pagsabog ay maihahambing sa daan-daang toneladang dinamita. Si Efer ay pumikit, naggangalit ang mga ngipin, nagtatag ng hadlang, at sinubukang labanan. Bigla, siya ay nakaramdam na may mali. Bakit tahimik? Ngunit ito ay huminto, o ito ay dahil si Deculin ay dumating sa tamang oras upang. Bigla, siya ay nakaramdam na may mali. Bakit tahimik? Ngunit ito ay huminto. O ito ay dahil si Deculin ay dumating sa tamang oras upang maalis ang panganib. Ang mga piraso mula sa pagsabog ay naharang niya na nakalutang sa hangin. Ang lahat ay nagtataka. Kailan siya dumating dito? At bakit ang mga piraso ng pagsabog ay huminto sa hangin? Si Deculin ay mahinahong inilipat ang mga piraso sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, ang mga ito ay tila naging isang daloy. Ang mga piraso mula sa pagsabog ay naharang niya na nakalutang sa hangin. Si Deculin ay mahinahong inilipat ang mga piraso sa ibang lugar. Sa sandaling iyon, ang mga ito ay tila naging isang daloy. Sa oras na iyon, ang tagapagsalaysay ay naglarawan ng detalyado sa ekspresyon ng mga tao nang makita si Deculin na gumagamit ng mahika. Ang lahat sa paligid ay humanga. Ang tagapagsalaysay ay ipinaliwanag ang dahilan dahil sila ay mga estudyanteng nag-aaral ng mahika. Hindi nila maiiwasang maramdaman ang kagandahan ng mahika. Ito ay isang mahika na nakakaakit na hindi maaaring hindi mapansin ang kanyang kagandahan. Ang mga piraso ay kumikislap habang siya ay nag-ayos ng mga ito. Sa isan, ang lahat sa paligid ay humanga. Ang tagapagsalaysay ay ipinaliwanag ang dahilan dahil sila ay mga estudyanteng nag-aaral ng mahika, hindi nila maiiwasang maramdaman ang kagandahan ng mahika. Ito ay isang mahika na nakakaakit na hindi maaaring hindi mapansin ang kanyang kagandahan. Ang mga piraso ay kumikislap habang siya ay nag-ayos ng mga ito sa isang tumpok. Si Deculin ay malamig na nagbigay ng utos, lahat ay magtuon sa aralin ngayon, dito na nagtatapos ang klase. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumingin sa dalawang taong nagdulot ng sitwasyong ito. Lahat, maliban sa mga nagdulot ng kaguluhan, umalis na. Si Efer ay labis na nag-aalala, tapos na ako. Tapos na ako. Si Siria ay dinala ng diretsyo sa silid ng interogasyon. Isang masiglang boses ang umabot, mga Ginoo, narito na kayo. Tulad ng inaasahan, ang seryosong anyo ng dalawang guro ay isang halimbawa para sa lahat ng mga mage. Si Guro Deculin, ang nagsalita ay siguro ng suporta na si Belin. Masiglang bumati si Deculin, maligayang pagdating, Guro Redland. Ang seryosong anyo ng dalawang guro ay isang halimbawa para sa lahat ng mga mage. Ang Pangulo ng Unibersidad ng Mahika na si Adelina Sigelena ay nakaupo sa tabi ni Deculin. Sa likod niya ay siguro ng elemental na si Redland. Ang Pangulo ng Unibersidad ng Mahika na si Adelina Sigelena. Siguro ng elemental na si Redland, ang Pangulo ng Unibersidad ng Mahika na si Adelina Sigelena ay nakaupo sa tabi ni Deculin. Masiglang bumati si Deculin, maligayang pagdating, Guro Redland. Guro Redland, pasensya na at hindi ko kayo naabisuhan bago ko tinawag ang dalawa, ngunit salamat sa inyong mabilis na pagdating. Guro Deculin, si Rain ay nag-ayos ng kanyang upuan. Hindi ko mapigilan ang pagtatanong, sino ba ang naglakas loob na makialam kay Ginoong Julie? Agad na may nagtanong, ayon sa narinig ko, isa lamang siyang mababang tao, hindi pa nga nakapasok sa akademya. Talagang isang walang kwenta eh. Ayon sa narinig ko, isa lamang siyang mababang tao, hindi pa nga nakapasok sa akademya. Talagang isang walang kwentang tao. Ngunit narinig ko rin na siguro Deculin ay matagumpay na nalutas ang isang problema na maaaring naging isang malaking kaguluhan. Si Rain ay tumawa at lumingon kay Deculin. Ngunit ang kanilang mga puso ay matagal nang alam ni Deculin. Siya ay nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanya. Talagang kahanga-hanga. Guro Deculin, si Rain ay nag-ayos ng kanyang upuan. Si Redland ay sumang-ayon. Hindi ko mapigilan ang pagtatanong, sino ba ang naglakas loob na makialam kay Ginoong Julie? Ngunit ang kanilang mga puso ay matagal nang alam ni Deculin. Siya ay nagpapanggap na nagmamalasakit sa kanya. Si Rain ay tumawa at lumingon kay Deculin. Ngunit narinig ko rin na siguro Deculin ay matagumpay na nalutas ang isang problema na maaaring naging isang malaking kaguluhan.
Ang lahat ng mga guro dito ay mahusay sa pagliko ng sitwasyon. Kaya ang resulta ng pulong ng disiplina ay sa katunayan ay naitakda na. Ang takbo ng interogasyon na ito para sa kanya ay pawang formal na lamang. Ang anak na babae ng makapangyarihang angkan na Julie, si Syria. At isang mahalikang pito na antas, sa katunayan ay isang karaniwang tao. Masyadong malinaw kung saang panig sila. Si Q-Land ay tahimik na nagpasya. Kailangan kong baguhin ang resulta ng pulong ng disiplina. Kailangan kong baguhin ang resulta ng pulong ng disiplina. Masyadong malinaw kung saang panig sila. Kailangan kong baguhin ang resulta ng pulong ng disiplina. Mula sa simula, nakita na niya ang isang bagay na kawili-wili. Ang pulang hangin ay umaagos mula kay Efer. Si Q-Land ay kalmadong nag-isip tungkol sa kanyang pinagmulan. Tanging siya lamang ang nakakita dahil siya ay may kahihiyan. Biglang lumitaw ang sistema na nag-anunsyo ng kapalaran ng kontrabida. Nagpapahayag ng kapalaran ng kontrabida. Ang buong mundo ay nagnanais na siya ay mamatay, ngunit ang mga bagay na hindi nakapatay sa kanya ay nagpala. Ang naglalarawan ng kapalaran ng kontrabida. Ang buong mundo ay nagnanais na siya ay mamatay. Ngunit, ang mga bagay na hindi nakapatay sa kanya ay nagpalakas pa sa kanya. Tiyak na. Ipinapakita nito na ang kapalaran ng kontrabida ay lumitaw. Kung hindi ko mababago ang resulta, ang aking kamatayan ay lalapit na. Ang boses ng tagapangulo ay malamig na umabot. Ang pulong ng disiplina sa pagitan ng bagong mage na si Efer at Syria ay magsisimula na ngayon. Ang pulong ng disiplina sa pagitan ng bagong mage na si Efer at Syria ay magsisimula na ngayon. Si Rain ay nagsimula na sumigaw, ano ang nangyayari? Nag-aaway kayo sa loob ng bulwagan. Efer, ano ang nangyari? Bakit kayo nag-away? Kung hindi dahil kay Guro Q-Land, may mga tao nang nasaktan. Kung hindi ko mababago ang resulta, ang aking kamatayan ay lalapit na. Siya ay nakayuko at sumagot, hindi ko masabi. Si Reddy ay tumingin kay Efer na matatag na nakatingin, nagtanong, bakit? Naaalala niya ang sinabi ni Syria at siya ay nagalit hanggang sa umiyak. Hindi ko masabi. Ang boses ng tagapangulo ay malamig na umabot. Ang salarin na iyon ay nakatingin mula sa isang lugar. Si Harry ay nag-iisip, ang salarin na iyon ay nakatingin mula sa isang lugar. Hindi ko masabi. Naaalala niya ang sinabi ni Syria ni. Narinig ko na patay na ang iyong ama. Si Efer ay nakayuko, iniisip si Deculin. Si Syria ay hindi pinansin ang kanyang ama at pinahirapan siya sa isang mapanlinlang na paraan. Ngunit hindi siya makapagsalita sa harap ng kaaway na yon. Biglang tumayo si Relayin at matapang na pinuna siya. Dapat mo. Biglang tumayo si Relayin at matapang na pinuna siya. Ano ang pinagsasabi mo? Naglalaro ka ba? Maging mapagpakumbaba ka. Siya ay tahasang inihambing si Efer kay Syria. Dapat mong alalahanin ang pagkakaiba ng katayuan sa pagitan mo at ni Syria. At naglakas loob siyang baliwalain ang isyong iyon. Matapos ang lahat, siya ay lumingon kay Syria, sige, Syria, ikaw. Siya ay tahimik na sumagot, sa klase, aksidenteng winasak ko ang mga resulta ng kanyang eksperimento, kaya nagkaroon ng alitan. Matapos marinig ito, si Relayin ay patuloy na nagtanong kay Efer, ano ang nangyari? Si Syrian. Dahil dito, dapat tayong magpatalsik sa kanya. Hindi natin maaring tiisin ang ganitong asal at karahasan. Si Relayin ay patuloy na nagtanong kay Efer, ano ang nangyari? Bakit si Efer ay gumagamit ng dahilan na yon upang makagulo? Bakit ang isang walang kwentang bata ay naglakas loob na hindi makontrol ang kanyang galit? Dahil dito, dapat tayong magpatalsik sa kanya. Hindi natin maaring tiisin ang ganitong asal at karahasan. Si Efer ay nagngangalit, siya ay labis na walang magawa. Ang kanyang isip ay tila gustong sumabog sa dami ng mga pang-insulto na narinig sa isang simpleng pulong. Siya ay tahimik na sumagot, sa klase, aksidenteng winasak ko ang mga resulta ng kanyang eksperimento, kaya nagkaroon ng alitan. Matapos marinig ito, si Relayin ay patuloy na nagtanong kay Efer. Lahat ng ito ay dahil sa pangalan na yon. Si Efer ay nagngangalit, siya ay labis na walang magawa. Ang kanyang isip ay tila gustong sumabog sa dami ng mga pang-insulto na narinig sa isang simpleng pulong ng disiplina sa paaralan. Dahil dito, dapat tayong magpatalsik sa kanya.
Hindi natin maaring tiisin ang ganitong asal at karahasan. Lahat ng mga kritisismo ay nakatuon sa kanya at hindi siya makapagbigay ng anumang dahilan. At wala nang ibang tao ang tutulong sa kanya. Lahat ay tila napakalamig. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Mukhang ang opinyon ng lahat ay nakatakda na. Bakit ang isang walang kwentang bata ay naglakas loob na hindi makontrol ang kanyang galit? Lahat ng ito ay dahil sa pangalan na yon. Si Adam ay tahasang nagpasya. Mukhang ang opinyon ng lahat ay nakatakda na. At bigla na lang may isang boses na nagulat na umabot sa akin na iniisip ko. Hindi ihem dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang profesor ay si Deculin, medyo nababahala siya sa pagkaabala. Bakit ngayon pa? Tinawag niya ang pangalan ng kausap na ihem. At ang taong iyon ay si Ihem von Syrian Rai. Isang mahika ng hari mula sa Royal na Antas 4. Ang tono niya ay ihem mapagpatawa. Talagang kahanga-hanga. Ang punong guro na si Deculin ay naaalala ako, talagang isang karangalan. Talagang isang karangalan. Matagal na, kumusta na ang iyong pananaliksik? Medyo biglaan, ngunit narinig ko ang ilang chismis. Hindi ko naintindihan ang ibig mong sabihin, nagtanong ulit siya. Ihem na walang seryosong tono, tila sinasadya niyang manguyam. Wala naman, kundi ang iyong pananaliksik ay walang progreso sa loob ng 3 taon. At may mga tao na nagdududa sa iyong kakayahan. Tumingin si Deculin kay Ihem na may pagdududa. Lumabas ka dito para manguyam sa akin. Pinagmasdan niya si Deculin ng mabuti, tandaan na ang pangalang ito ay kalaban ni Deculin sa paaralan. Ihem na walang seryosong tono, tila sinasadya niyang manguyam. Lumabas ka dito para manguyam sa akin. Pinagmasdan niya si Deculin ng mabuti, tandaan na ang pangalang ito ay kalaban ni Deculin sa paaralan. Ihem ay patuloy na nagsasalita. Kung kailangan mo ng tulong, handa akong tumulong. Ganap na hindi pinansin ni Deculin ang kanya, nalulumbay sa kanyang mga iniisip. Sila ay dati ng magkaibigan, ngunit matapos mawala ang posisyon bilang punong guro kay Deculin, nagsimula siyang magpakita ng inggit kay Deculin. Nainip si Deculin at umiwas ng tingin sa ibang direksyon. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Nagsimula siyang magpakita ng inggit kay Deculin. Nainip si Deculin at umiwas ng tingin sa ibang direksyon. Marahil sa simula ay nag-alala si Deculin, ngunit ang ganitong pang-uyam sa akin ay wala namang halaga. Hindi naman siya nagsisinungaling. Ang mga chismis mula kay Ihem ay totoo. Bigla siyang nagulat at tumingin sa bakanteng pasilyo. Nagtaka si Deculin, umalis na siya. Si Ganesa ay nawala na. Tumingin siya kay Ihem na tila walang pakialam sa kanyang monologo. Kung patuloy kang magiging mayabang, walang sinuman ang magugustuhan sa iyo, kaya umalis na. Bigla siyang nagulat at tumingin sa bakanteng pasilyo. Si Ganesa ay nawala na. Nawalan siya ng tingin kay Ganesa dahil sa pakikipag-usap sa tanga na ito. Bigla siyang lumapit kay Ihem, hindi na kayang pigilin ang kanyang galit. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, nagbabala, tama na ang mga walang kwentang usapan, umalis ka na, tanga. Naggangalit ang kanyang mga ngipin, nagbabala, tama na ang mga walang kwentang usapan, umalis ka na, tanga. Tama na ang mga walang kwentang usapan, umalis ka na, tanga. Si Ihem ay nagulat sa kanyang pinagsabihan. Ano ang tanga? Nagtataka siya. Agad na umalis si Deculin, ayaw nang makisangkot sa kanya. Agad na umalis si Deculin, ayaw nang makisangkot sa kanya. Sa pagkakataong ito, nag-aalala siya tungkol kay Ganesa. Sumpa, kailangan kong mahanap si Ganesa bago siya umalis sa salusalo at makilala ang taong iyon. Labis siyang nag-aalala na masisira ang kanyang plano. Matapos umalis si Deculin, nagulo ang lahat sa salusalo, hinahanap siya ng lahat. Nasaan na ang Professor Deculin? Professor Deculin. Si Deculin ay nakataka sa balkonahe, humihingal sa pagod. Kahit na nakatakas siya kay Ihem, marami pang mga tanga ang humahadlang. Bakit ayaw ko sa mga salusalo? Si Deculin ay nakatakas sa balkonahe, humihingal sa pagod. Kahit na nakatakas siya kay Ihem, marami pang mga tanga ang humahadlang. Bakit ayaw ko sa mga salusalo? Bigla, may isang boses na tumawag sa kanya. Professor Deculin. Nagulat siya at tumingin sa taong nasa harap niya, si Ganesa. Si Ganesa ay nakasandal sa railing, may pahiwatig na nagtatanong,
nagkita tayo sa hindi inaasahan o hinahanap mo ako. Si Deculin ay huminto, tahimik na nag-iisip sa kapalaran. Nagtataka siya, ngunit mas mahalaga, kilala ba si Ganesa at si Deculin? Si Deculin ay kalmadong sumagot na, hindi ko akalain na habang nagtatago mula sa mga leech, makikita ko si Ganesa. Nagtataka siya, ngunit mas mahalaga, kilala ba si Ganesa at si Deculin? Mas mahalaga, kilala ba si Ganesa at si Deculin? Si Deculin ay kalmadong sumagot, naliligaw lang ako. Si Deculin ay kalmadong sumagot, naliligaw lang ako. Tumawa si Ganesa, siya ay tuwid, alam kong hinahanap mo ako, may gusto kang pag-usapan. Alam kong hinahanap mo ako, may gusto kang pag-usapan. Si Ganesa ay nakapangalumbaba, may kaunting pag-aalala. Si Ganesa ay nakapangalumbaba, may kaunting pag-aalala. Humihingi ako ng tawad sa misyon noon, ngunit naibalik ko na ang bayad at ang bayad sa pagkansela ng misyon, maaari mo bang ipasa ang 1-0? Humihingi ako ng tawad sa misyon noon, ngunit naibalik ko na ang bayad at ang bayad sa pagkansela ng misyon, maaari mo bang ipasa ang 1-0? Alam kong hinahanap mo ako, may gusto kang pag-usapan. Mukhang magkakilala sila sa misyon. Nakita niyang walang reaksyon si Deculin. Humihingi ako ng tawad dahil hindi ko naidala ang batang may talento sa mahika na sinabi mo. Hindi ko naman sinabing hindi ko sila nadala, di ba? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting lungkot. Naging malapit ako sa kanila kaya hindi ko sila maibigay sa'yo. Si Ganesa ay nakapangalumbaba, may kaunting pag-aalala. Si Deculin ay labis na nalilito, hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya, ngunit mukhang madalas na ginagawa ito ni Deculin. Hindi ko naman sinabing hindi ko sila nadala, di ba? Ang kanyang mukha ay nagpakita ng kaunting lungkot. Naging malapit ako sa kanila, kaya hindi ko sila maibigay sa'yo. Si Deculin ay labis na nalilito, hindi niya alam kung ano ang sinasabi niya, ngunit mukhang madalas na ginagawa ito ni Deculin. Agad siyang nag-isip ng isang larawan ng isang batang nakagapos sa mga tanikala. Iyon ang tunay na pagkatao ni Deculin, sinisikap na punan ang kanyang kakulangan sa pamamagitan ng mga batang may talento. Biglang nagbago ng paksa si Ganesa, hayaan mong magtanong ako ng isang bagay. Agad na nagtanong si Deculin, ano? Ang mga mata ni Ganesa ay bumagsak, ang boses niya ay malamig, hanggang kailan ka mabubuhay ng ganito? Si Deculin ay tahimik, nagtanong din sa kanyang sarili. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Agad na nagtanong si Deculin, ano? Ang mga mata ni Ganesa ay bumagsak. Ang boses niya ay malamig. Hanggang kailan ka mabubuhay ng ganito? Si Deculin ay tahimik, nagtanong din sa kanyang sarili, hanggang kailan? Naalala niya ang kwento bago siya nagkaroon ng katawan. Si Deculin ay nakinig sa mga pangako ng mga walang silbi. Sinira ang tiwala sa paligid niya. At nakasakit ng maraming tao para sa kanyang sariling kapakinabangan. Gayunpaman, nagpasya siyang ipahayag, mula ngayon, mamumuhay akong iba. Mula ngayon, mamumuhay akong iba. Si Ganesa ay bahagyang nagulat. Tumingin siya kay Deculin na may pagdududa. Hindi ko akalain. Akala ko papatayin mo ako. Si Ganesa ay umamin sa kanyang pagkakamali. Dahil tumutol siya sa lihim na misyon at tumakas. Si Deculin ay humihingal, sobra na. Si Deculin ay tumingin kay Ganesa na labis na nagtataka. Serious ba siya na gustong patayin si Ganesa? Serious ba siya na gustong patayin si Ganesa, ang may kakayahang makipaglaban sa mga nangungunang antas ngayon? Gusto ba niyang mamatay? Tumingin siya sa babae na nakatayo sa kanyang harapan, puno ng mga pag-isip. Wala siyang alam tungkol kay Deculin noon, ngunit si Ganesa ay may kakayahang pumatay ng sinuman gamit ang isang hibla ng buhok. Siya ay isang mandirigma na umabot sa ruok ng martial arts. Si Deculin ay labis na mapalad na nasa katawan na ito dahil ngayon siya ay siya. Si Deculin ay hindi makapagpadala ng isang asasin upang patayin si Ganesa kung ginawa niya ito. Bigla niyang naisip ang larawan ng kanyang karakter sa laro. Ang kanyang katangian ay walang kamatayan at isang master ng martial arts. Tumingin siya sa babae na nakatayo sa kanyang harapan, puno ng mga pag-isip. Siya ay isang mandirigma na umabot sa ruok ng martial arts. Siya ay isang mandirigma na umabot sa ruok ng martial arts. Si Deculin ay labis na mapalad na nasa katawan na ito. Dahil ngayon siya ay siya.
Si Deculin ay hindi makapagpadala ng isang asasin upang patayin si Ganesa. Kung ginawa niya iyon, patay na siya. Nagsimula siyang malunod sa mga pag-isip na ito. Patay na siya. Nagsimula siyang malunod sa mga pag-isip na ito. Medyo naiba sa kanyang mga naisip. Ito ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Ganesa. Ano bang nangyari sa kanya? Si Deculin ay lihim na natutuwa, ngunit nakamit din ang kanyang layunin sa salu-salo. Iniisip ito, nais na niyang umalis, wala nang dahilan upang manatili dito. Huwag kalimutang sabihin sa kanya. Babalik ako, kaya huwag mag-alala. Si Ganesa ay nagulat. Siya ay sumunod sa kanya, patuloy na nagtatanong. Ayos lang ba? Wala bang asasin o pagpatay? Si Deculin ay walang pakialam na lumingon sa kanya. Wala akong oras. Si Deculin ay walang pakialam na lumingon sa kanya, wala akong oras. Si Ganesa ay nagulat, hindi makapagsalita. Si Deculin ay naglakad papasok sa bulwagan na may kapangyarihan ng Deculin. Tulad ng sinabi ni Ganesa, maaari niyang gamitin ang Adventurer Guild upang bigyang diin siya. Tulad ng sinabi ni Ganesa, maaari niyang gamitin ang Adventurer Guild upang bigyang diin siya. Gayunpaman, sa paggawa nito, ang posibilidad ng kanyang kamatayan ay tataas. Gayunpaman, sa paggawa nito, ang posibilidad ng kanyang kamatayan ay tataas. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, ang kapalaran ng kontrabida ay nakatakas mula sa dahilan ng kamatayan. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema, ang kapalaran ng kontrabida ay nakatakas mula sa dahilan ng kamatayan. Pera mula sa tindahan panandang pandagdag isa. Si Deculin ay natakot, ano to? Naalala niya ang pag-uusap kanina. Noon ay lumampas, ngayon ay nakatakas. Hindi niya ito napansin, ngunit ang pag-uusap na iyon ay isa ring dahilan ng kamatayan. Bakit? Si Deculin ay nakatayo sa gitna ng bulwagan, hindi siya makapagpabaya dito. Sa parehong oras, sa isang ibang silid, si Relly ay hindi masaya, hanggang kailan ka pa dito? Siya ay si Relly, kamag-anak ni Julie, ang rookie adventurer na nasa antas 12. Si Julie ay bahagyang tumingin sa kanya, matagal na akong ayaw pumunta rito. Si Velly ay nagreklamo, sana ay tumigil na. Hanggang kailan ka pa dito? Siya ay si Relay, kamag-anak ni Julie, ang rookie adventurer na nasa antas 12. Si Julie ay bahagyang tumingin sa kanya. Matagal na akong ayaw pumunta rito. Si Velly ay nagreklamo, sana ay tumigil na. Si Julie ay matigas ang ulo, ayaw talagang pumunta. Si Velly ay tahimik sa loob ng ilang sandali. Bigla siyang nagtanong, kamusta na ang usapan mo sa taong iyon? Si Julie ay tahimik na nagtanong, ano? Tungkol kay Professor Deculin, nag-aalala ako dahil maraming chismis. Siyempre, walang mabuti. Si Julie ay pumikit. Naaalala ang hindi masayang pagkikita ng dalawa. Ang kanyang boses ay naging malamig. Si Velly ay nag-aalala, tumingin sa kanya habang siya ay nag-aalala. Si Julie ay nagulat at tumingin sa kanya, labis na nagulat. Julie, kung magsasalita ka ng malakas, may mga paa na dahan-dahang bumababa sa hagdang bato. May mga paa na dahan-dahang bumababa sa hagdang bato. Si Julie ay nagulat at tumingin sa kanya, labis na nagulat. Si Deculin ay hindi pa rin nagsasalita. Mabilis siyang umiwas at umalis. Tahimik siyang dumaan sa dalawang maharlika, sila ay nagulat at hindi mapigilang mag-usap. Sila ay nag-uusap na parang wala ng tao. Ano? Si Professor Deculin ay umalis na. At umalis sa taong mahilig sa mga salu-salo. Ngayon, umalis siya nang hindi man lang tiningnan ang kanyang fiancé. Marahil dahil hindi siya masyadong interesado sa kanya. Si Julie ay malinaw na narinig, ang kanyang mukha ay nagpakita ng lungkot. Ang lahat ay nagtataka dahil umalis si Deculin sa salu-salo ng mas maaga kaysa dati. May mga chismi. Kung gayon, ang mga chismis dati ay totoo. Si Julie ay malinaw na narinig, ang kanyang mukha ay nagpakita ng lungkot. Si Julie ay malinaw na narinig, ang kanyang mukha ay nagpakita ng lungkot. Tingnan mo, umalis si Deculin. Ang lahat ay nagtataka dahil umalis si Deculin sa salu-salo ng mas maaga kaysa dati. Ang lahat ay nagtataka dahil umalis si Deculin sa salu-salo ng mas maaga kaysa dati. May mga chismis na ito ay dahil sa hindi pagkakaintindihan kay Julie. Ang kanyang likod ay nakatayo sa liwanag,
Ngunit hindi kailanman malalaman ni Kim Lee-jin ang tungkol dito. Ang abiso ng sistema ay lumitaw kaagad matapos siyang umalis sa salusalo. Natapos ang side quest na dumalo sa salusalo ng Lei para sa bagong taon. Pera mula sa tindahan panandang pandagdag 0.5. Kasalukuyan, may kabuang 4.5. Ang oras ay mabilis na lumipas. 1 linggo na ang nakalipas mula nang dumalo siya sa salusalo ng Lei para sa bagong taon. Natapos ang side quest na dumalo sa salusalo ng Lei para sa bagong taon. Si Dekulin ay tahimik na naisip, nag-ehersisyo siya sa bahay. Sa mga panahong iyon, bukod sa pagsasanay ng kanyang memorya araw-araw, at pagsasanay sa pagpasok sa pag-isip, naramdaman niyang kulang ang kanyang lakas. Kaya't nagsimula siyang mag-ehersisyo. Ang pangunahing dahilan ay dahil siya ay pawis na pawis mula sa pagod. Si Dekulin ay labis na natakot. Muntik na siyang mamatay matapos gumawa ng isang bagay na baliw sa isang silid ilang araw na ang nakalipas. May mga sigaw ng 7 tinig dahil sa sakit na umabot sa kanya. Si Dekulin ay bumagsak sa sahig dahil sa reaksyong masama sa mahika. Umubo siya ng dugo. Masakit na nakatingin sa kanyang mga kamay na bumubulong. Kung ako ay isang karaniwang mahika, tiyak na patay na ako. Hindi ba't nakayanan ko ito dahil sa katangian ng bakal na tao? Matapos makatagpo si Ganesha noong nakaraang araw, sabik siyang magkaroon ng mas malaking kapangyarihan. Kaya't nag-ukit siya ng pag-isip na nagkokontrol ng apoy. Sa tabi ng pag-isip na mayroon na upang palakasin ang kanyang mahika. Ang layunin ng prosesong ito ay upang i-upgrade. Sa pamamagitan ng pag-embed ng mahika sa pag-isip. Ang pamamaraang ito ay tumutulong na paikliin ang oras na kinakailangan upang matutunan ang mahika. Si Dekulin ay tahimik na nagpunas ng dugo sa kanyang labi. Bagaman mukhang kalmado siya, hindi niya maitatago ang kaseryosohan nito. Ngunit sa kapalit, ito ay labis na mapanganib. Umubo siya ng dugo, masakit na nakatingin sa kanyang mga kamay, na bumubulong, kung ako ay isang karaniwang mahika, tiyak na patay na ako. Bagaman mukhang kalmado siya, hindi niya maitatago ang kaseryosohan nito. Ngunit sa kapalit, ito ay labis na mapanganib. Matapos mapagtanto ang nakababahalang presyon na dulot nito sa kanyang katawan, nagpasya siyang mag-ehersisyo. Iyon ang dahilan kung bakit siya ay narito ngayon sa Yen. Ang resulta ay nakabuo siya ng isang ugali sa umaga. Matapos ang ilang panahon ng pag-ehersisyo, si Dekulin ay huminga ng malalim, panahon na upang magtrabaho. Makalipas ang ilang sandali sa opisina ng Professor Dekulin, siya ay nagtaas ng kilay, nagtataka, ano ito? Panahon na upang magtrabaho. Makalipas ang ilang sandali sa opisina ng Professor Dekulin, siya ay nagtaas ng kilay, nagtataka, ano ito? Si Allen ay dahan-dahang nagbigay sa kanya ng isang dokumento. Isang pahayag na kamakailan ay ipinadala mula sa Wizard Tower. Ang paligid ni Dekulin ay biglang naging nakakatakot. Ang nagpadala ay ang komite sa pagsusuri ng kwalifikasyon ng professor ng Wizard Tower. Si Dekulin ay nag-angat ng kanyang mukha, hindi masaya, tinanggap ang dokumento mula kay Allen. Matapos basahin ang pahayag mula sa Wizard Tower, si Dekulin ay nagmadaling umalis upang ihanda ang kinakailangang dokumento. Ipinapaabot namin ang isang paunawa tungkol sa isang pagdinig na naka-schedule sa loob ng 6 na buwan. May kaugnayan sa mga pag-unlad sa pananaliksik na iyong isinasagawa, Professor Dekulin. Si Dekulin. Hanggang sa panahong iyon, mangyaring ihanda ang lahat ng kaugnay na dokumento. Si Dekulin ay labis na nababahala kung ang isang pagdinig sa audit ay isasagawa. Nangangahulugan ito na ang pananaliksik ni Dekulin ay matagal nang natigil bago pa man siya pumasok sa katawan na ito. Ito ay isang hindi kanais-nais na sitwasyon para sa kanya. Bago pa man siya pumasok sa katawan na ito. Ito ay isang hindi kanais-nais na sitwasyon para sa kanya. Bigla niyang naalala ang impormasyon ng karakter ni Dekulin sa laro. Sa laro, si Dekulin ay palaging isang tunay na propesor na may antas ng talento na 6.
Napagtanto niya na marahil ang mga kinakailangan para sa misyon na ito ay dapat panatilihin ang titulong propesor. Kaya kung mawawalan siya nito, nangangahulugan ito na lahat ng pag-asa na makabalik ay mau. Napagtanto niya na marahil ang mga kinakailangan para sa misyon na ito ay dapat panatilihin ang titulong propesor, kaya kung mawawalan siya nito, nangangahulugan ito na lahat ng pag-asa na makabalik ay mawawala. Si Deculin ay huminto sa harap ng isang pinto, nakatayo sa harap ng laboratorio. Pinapaalalahanan niya ang kanyang sarili, kaya kailangan kong makahanap ng isang bagay, kahit ano, sa laboratorio ni Deculin. Maingat niyang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Sa oras na ito, ang laboratorio ni Deculin ay labis na gulo, puno ng alikabok sa lahat ng dako, ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig. Siya ay pagod at humihingal, talagang isang gulo. Bagaman pagod siya, kailangan No corresponding translation found. No corresponding translation found. No corresponding translation found. Ang laboratorio ni Deculin ay labis na gulo, puno ng alikabok sa lahat ng dako. Ang mga dokumento ay nakakalat sa sahig. Siya ay pagod at humihingal, talagang isang gulo. Bagaman pagod siya, kailangan pa rin niyang pumasok. Mukhang matagal nang walang sinuman ang pumasok dito. Kung talagang bumisita si Deculin, hindi kailanman magiging ganito kagulo ang laboratorio. Bigla, may isang bagay na tumama sa kanyang mga mata. Tumigil ang kanyang tingin sa isang tambak ng basura na mukhang kakaiba. Lalo na ang tambak na iyon ay tila nagtatago ng isang bagay. Bakit? Si Deculin ay nagkunot ng noo, hindi alam kung dapat bang sisihin ang sinuman. Lalo na ang tambak na iyon ay tila nagtatago ng isang bagay. Bakit? Si Deculin ay nagkunot ng noo, hindi alam kung dapat bang sisihin ang sinuman. Ngunit ito ang pinaka-epektibong paraan upang hadlangan si Deculin. Umisita si Deculin, hindi kailanman magiging ganito kagulo ang laboratorio. Bigla, may isang bagay na tumama sa kanyang mga mata. Tumigil ang kanyang tingin sa isang tambak ng basura na mukhang kakaiba.